award that sets you apart from the competition. Wherever it is, Tells a story. Good day, everyone. Welcome to another inspiring story of IBC 13, The Real Talk, where we uncover the real story of people. This is JP Medina. At ako naman po si Marca Lopez. Dito sa The Real Talk, we bring you closer to the lives of exceptional individuals who making a real impact in their communities. And today, we are honored to have a very special guest. All right, she is young, talented, energetic, and visionary leader, a true public servant whose heart is dedicated to her people. At 15 years old, she was already an SK chairperson of her barangay. By 18, she became a councilor. And now, at just 29 years old, she is serving as the Vice Mayor of Taytay Rizal, the garment's capital of the Philippines. Let's give a warm welcome to Vice Mayor Pia Cabral. Hi, Vice! Hi, Good Marky, and afternoon. hi, JP. And of course, I would like to say hi and shout out sa lahat po ng family ng IBC 13, lalo na po sa Real Talk. And it's a pleasure na magkasama kayo lahat ngayon. And sana maging inspirasyon tayo sa mga kapwa kabataan natin dito sa bayan ng Taytay. And of course, sa lahat ng mga viewers po natin, maraming salamat po. You know what, hindi pa tayo nagsasamula, Marky, pero feeling very calm, very full of insights itong ating interview with Vice Mayor Pia Cabral. You know what, we were actually surprised that you became a politician right now because I heard nung bata ka, Vice, you want to become a doctor, di ba? And then suddenly, you're into politics. Paano siya nangyari? Paano nagkaroon ng big switch about that? Well, for me kasi sa history ko talaga, sa buhay ko, never in my life, my entire lifetime na I would imagine myself being a politician kasi sa family namin, wala naman pong politician sa amin. Even sa parents ko, wala naman pong nag-work sa government. So, usually, ang family po talaga namin, negosyante po talaga dito sa Taytay. And Okay. kami yung mga pioneer ng garments dito sa Taytay since panahon pa ng mga lola ko. So, nag-start yan sa Baclaran, yan may Pugni, Pasig. So, yan talaga yung negosyo ng pamilya po namin. And naging interested ako mag-enter into governance or public service. Nung, I think, I was just high school back then. And every time na makakita ako ng yung mga signages, street signages, before Street uso yan sign, sa yeah. mga politicians na they would put their names on it and then may mga mukha nila dyan. And then I was parang curious ako. I asked my dad, sabi ko, bakit sila may mga pangalan nun? Ay hindi, kasi kapitan sila, kagawad sila, SK sila. Sabi ko, ano yung SK kabataan? Sabi ko, okay na ako siguro masulat yung pangalan ko sa... Kasi nakaka-inspire. Diba? Ano kaya kung one time nandyan lang yung pangalan ko sa mga signages niya? And then, eventually, after how many months na, naghahanap sila ng mga kabataan na mag-run for SK that time. Sabi ko, okay na akong kagawad. Sabi ko, basta kahit nga leader lang ako, sama-sama lang ako. Basta ang unang tanong ko, malalagay ba yung pangalan ko doon sa So you just signage? want to see your name there. Yun lang talaga yung ano ko. Nakakatawa yung pangarap. Pero ano yun nakakatawang pangarap na hindi ko akalain na minsan nagdidilang anghel daw tayo minsan. And one time, nag-joke ako sa papa ko, sabi ko, alam mo pa, magagandahin ko yung paligid. Nasa sakyan ko, punta kaming church nun eh. Tapos, syempre, nagde-drive. Paano pa ganun yung paligid? Papalibutan ko ng puro mukha ko sa paligid. Tapos yun na pala, puro tarpaulin na pala yun. So law of attraction more, you know. Ay, Joke lang naman yun. At the age of 15, naging SK chairman ka, and then after that, nung nag-18 ka, naging consel ka. Inakala mo ba na magiging vice mayor
Sa akin yung pangarap ko talaga before, nung 15 ako nung manalo kong SK chairman that time. Nakagraduate ko lang ng college. No. College pa lang ako nun. Nakagraduate ko pa lang ng high school. Sa San Beda, I graduated San Beda, Taytay, Rizal. And bago kami mag-college noon, meron kaming mga pre-courses. So, napunta na ako sa pre-med noon, 4th year ako. Kasi, pangarap ko before talaga mag-doctor dahil ang lola ko, ang pangarap niya before maging doctor. Kaso nga lang that time, mahirap yung matrikula ng pagiging doctor. Mahal kasi mag-doctor. Yeah. Meron siyang best friend that time. Ang name ng lola ko is Adelina. Adeling ang pangalan niya. Best friend niya, Adelina. Same name sila. Yung Adelina na yon naging vice mayor dito sa Taytay before. Former vice mayor. And siya yung totoong naging doktor. Ang lola ko, naging midwife siya. Kasi hindi naman siya nakapag-aral ng doktor. So, midwife, syempre nagpapaanak ng mga, kapag ninang ka ng nagiging libre na yung paanak sa kanya. So, sabi niya, sana isa sa mga, apo ko, maging doktor. Kasi yun yung pangarap niya eh. Correct. So, ako, syempre, bida-bida ako dati. Bilang mga apo, sabi ko, gusto ko maging doktor. So, pa-college ako noon, ang lahat ng tinitake kong courses, pre-med courses. Pre-med Lahat courses. ng mga state universities noon, top universities, LaSalle, Ateneo, UP, UST, Makati Med din, nag-try ako doon. Actually, kahit nga hindi siya sa top sa Makati Med, yun ang gusto ko, Makati Med. Kasi meron may hospital na doon eh. Parang after mong makagraduate ng OJT ka, madali na. So, sa bahay, nagbotohan kami sa bahay that time. With those big top universities, lahat naman na nakapasok tayo, except UP, hindi pre-med yung nakuha. Yes. So sabi ng papa ko, since SK ka ngayon, nakita namin sa pag state universities, wala kang bayad, exempted ka sa mga tuition. Yes. So kinausap ako mama at papa ko, tatlo lang kami. Ito totoo talaga nangyari. Dinner, after dinner, kinausap ako mama ko, sabi niya, saan ka na magre-reserve? Kailangan natin magpa-reserve, di ba? Kung saan tayo mag-enroll. Sabi ko, Makati Med na lang kasi nursing na ko doon para madali yung konti lang yung students, blah, blah, blah. Then, tahimik yung parents ko, hindi sila nakikinig sa akin. Sabi niya, hindi, gusto namin mag-UP ka. Okay. UP na hindi pre-med course yung... Yeah, because I heard that you took public administration from UP, yes, right? Prior to that, I nag-open university po muna ako sa Alright. UP para kasi ako noon, SK chairman ako that time. Okay. Para makafocus din ako as being a public servant. And then, after nun, nag-shift ako ng public administration. And then, hindi ko alam kung, sabi ko kasi matatapos na yung term kong SK. After nito, ayoko naman mag-barangay kagawad that time. Kasi parang, ako yung pinakabata nun. Yung time na yun, puro medyo mga senior, hindi naman totally senior citizen sila. Okay. Baga parang, baka hindi ko magka-jive to magiging kasama ko kasi syempre sila na yung mga matagal na silang mga nakaupo, kasi ako gusto ko kasi yung mga new breed, yung mga kasama ko, new generation, alam mo yun, yung nakikita ko, yung napaforesee ko sa bayan natin. And then, being SK chairman sa amin, talagang sabi nila kasi pag SK ka, lagi ka lang sikat pag may mga volleyball, basketball, puro mga sports. Alright. Nung tinignan ko yung bylaws ng SK, sabi ko, hindi lang pala to sa sports. Education, pasok din pala to sa education. Iba-iba yung committees. Sabi ko, bakit ang mga SK lagi na lang magbibigay ng bola, magbibigay ng mga dartboard, kung ano, parang doon lang sila nag-shell out ng fund for the youth. Sabi ko, why not mag-focus tayo sa education din? Kasi which is very important to the youth. Yun din naman ang Actually, medyo na-incline ka na into politics kasi parang having said that you took the public administration but by heart you want to also be in the medicine field. Was it challenging to you during that time? Kasi medyo may konting conflict ba yun? Because your heart wants to serve but your mind wants to become in a medical field. Medyo challenging ba yung part na yung Vice? I was praying before talaga. I was praying to the Lord. Sabi niya, ano ba talaga yung purpose ko? Ba't ako nanalo dito? I won by 4 points lang dun sa kalaban. Really? Yeah.
nung at midnight, nagpapaputok na sila ng quitis kasi yung quick count nila, 1 point lang yung yung lamang nung kalaban ko. So umiyak na ako na sabi ko, okay, talo na ako. Papaalam na ako sa lahat ng leaders, pasalamat. And then, kinabukasan, sabi ng mga leaders ko, hindi, mali yung quick count nila kasi yung quick count namin, lamang kami ng 4 points. So, kinabukasan, pag dilat ko, panalo pala ako. You were announced as the Yeah, winner. oo, kaya Okay. na-proclaim ako, I think around mga 9 a.m., 10 a.m. the next day. Kasi mano-mano pang barangay elections that time. And then, yun nga, eventually, naging SK ako. Sabi ko naman, pag-igihan ko. Kasi syempre, wala naman kaming blood talaga. Kung mag-anak na sa politics. Gusto ko na, ayaw kong pahiyarin yung family ko. Kasi syempre, isa sa mga prominent family kami dito sa Taytay. And yun nga, I was praying. Sabi ko, Lord, ano ba talagang purpose ko? Bakit ako napasok dito? So, eventually, nung maging SK ako, na-realize ko na hindi man ako maging doctor. Diba? The doctor would write yung mga reseta. Yes. Pero being a politician or a public servant, I believe I'm a public servant. I'm not a politician. Kasi pag politician, laging humuhuli ka, politika. Iba yung attack. Never kong maano yun. Ang akin, hindi man ako makasulat ng reseta. Pero as a public servant, na I can endorse. Parang doctor din yan eh. More than being a doctor. Kung sino yung mga lumapit sa akin, minsan pupunta dito, may sakit, na kailangan ng tulong sa gamot, na kailangan ng tulong sa, minsan diaper na anak nila, minsan mga palupa. I'm very blessed na marami tayong naging connection sa national din and other government agencies na bukod sa literal na gamot na kung paano natin magagamot sila, na-endorse ko sila dun sa Correct. pangangailangan nila. So, it's the same thing. So, sabi ko, mas nag-enjoy ako dito kasi being public servant, parang fulfilling for me kasi at a young age, 15 years old, biruin mo naging bukas lahat ng problema sa akin na Yeah. hindi same doon sa experience ng mga kabatch ko. Kasi syempre iba nag-aaral pa. Ako, naging open-minded na ako doon sa issues ng iba't ibang mga Kasi baka problema naiintindihan naman. mo yung mga nararamdaman. At saka parang magical kasi you serve both masters this time as a politician and also in a medical field. Kasi Yes. parang ang sinasabi niya kanina, parang nagre-reseta siya, not the thing, reseta thing, but of course, she's helping Endorse. people through Yeah. Para healthcare. natutuwa siya. Pero mo isa sa pangunahin mo advokasya kasi dito ma'am about healthcare eh. So, maaari mo bang ibahagi sa amin yung tungkol sa iyong mga mission, yung dental mission, tapos yung mga mobile clinics, paano ito nakatulong sa Taytay? Especially, di ba, siyempre pandemic nun eh. Paano siya mong nakatulong sa Taytay? Actually, beside dun sa projects natin sa mga medical missions or healthcare, I started talaga na mag-focus on education sa Taytay. Kasi during my first term as a counselor, inayos ko yung ordinance natin when it comes on scholarship program sa Taytay. Kasi maraming mga nagreklamo before na kapag malakas ka sa gobyerno or government employee, mga magulang mo, sila lang yung nakaka-avail ng scholarship program. So, I amended the ordinance doon sa scholarship program ng Taytay na once na maging scholar ka ng bayan, ituloy mo lang yung magandang grade mo, maintain mo lang yung grade mo 85 and above. You don't need to pass or mag-re-entry for the next school year. Basta hanggang sa makagraduate ka, you'll be supported by the government. Yung sinasabi ko na gano'n na program na even with the mayor or pro ka sa mayor or hindi ka anti-mayor or administration, you can avail the services. Kasi ang gusto natin, yung product talaga ng mga kabataan na mapag-graduate natin, hindi yung one time lang sila makakuha ng or maka-avail ng mga services or programs from the government na kalakasan system lagi. Kasi ang nangyari ganun eh, pag anak ka ni ganyan, ganyan. Sila lang nagiging scholar ng bayan. Paano naman talaga yung well-deserving talaga ng mga kabataan? So, until now, marami tayong mga kabataan na naging professional na ng mga doctors, may mga lawyers na din tayo. So, I'm very proud na isa tayo sa mga stepping stone nila para, marami tayong natulungan ng mga kabataan katulad nila. And then, pandemic came. That was during my last term being counselor sa bayan natin. I think that was 2019. 2019. Ayan yung pinaka-last ko. That time, syempre, hindi talaga may iwasan dito. Syempre, lahat naman normal naman yan. Politics is politics. Alam mo lang, medyo pag
patapos na yung term mo, ano, what's next for you? Are you gonna be a threat for us or whatsoever? So, naniniwala ako talaga na naiintindihan ko yung mga politician na ganyan. They just want to stay in position Yes. or in power. That's why they do things like that na para ibagsak yung magiging threat sa kanila in the near future. So, ako naman never kong in-imagine talaga na mag-run pa sa local nun. Kasi during 2019, talagang tinanggalan na ako ng ng office nun, ng staff nun, ng fund nun, being the counselor. And that time, number 1 counselor ako that time. And sabi ko sa sarili ko, last ko na to, ayaw ko na kasi sobrang gulo ng politics talaga sa Taytay. So, sabi ko sa family ko, ayaw ko na, okay na yan. So, sabi ng mga supporters ko, hindi, tutuloy natin yan, ganyan. And then, sabi ko, paano? Kasi wala na akong magawa, wala na akong committee that time. Kasi syempre, kung yung majority, di ba? Kung anong majority, yun yung masusunod. Wala na, mag-isa lang ako sa council noon. Then, pandemic hit. Pumunta nagkaroon ng pandemic. Nagkaroon ako ng chance talaga na mag-shine sa Taytay kasi that time, our former mayor was in the youth. Alright. And then, I think March 2020 ata, bago mag-lockdown. Tama ba? And then, alam ko nasa US siya. Tapos, syempre, yung mga ibang bayan namin, nag-order na sila ng mga bigas, yung mga pang-relief sa mga, so, prepared talaga sila. Unlike Taytay talagang, kasi na mayor namin walang Support system that walang time. mag-admin dito, sinong mag-engage with the people, ganyan. Kasi hindi naman pinaalam na nasa America that time. And then, nung dumating siya, umuwi siya. Umuwi siya kaagad, bumili siya ng ticket. Nagpa-meeting siya kaagad sa council, sa may mga kapitan. Pinicturean niya. Siyempre, hindi ako papatawag nun kasi feeling niya kalaban na siya. Tapos, nag-post siya na in fairness daw lahat nakiki-cooperate except one. At that time, nung makita ko yung post niya, nagigising ko lang talaga nun. Siyempre, parang alimpungatan ako, di ba? Except one, lahat nandito. Ako yun. So, ikaw na kagad yun na, okay. So, nag-post ako kasi syempre gusto ko rin naman pagtanggol yung sarili ko. Baka iniisip ng mga tao, hindi ako nagkipag-cooperate talaga. Which is, sabi ko yung sa mga tao na galing ng America si Mayor, sana bago siya mag-meeting, nag-quarantine siya. And then, yun nga, true enough, after a week, nagka-symptom siya ng COVID noon. Tapos, medyo naging negative lang siya that time. Kasi yung naging advice siya sa mga tao noon, syempre yung mga tao, nagkakalatog na ng mga kaldero. Literal pupunta na sa mga barangay. Here in Taytay, okay. Talagang nakakagulo na sila that time. And na-interview siya sa isang, I don't know what TV station was that. Ang sabi lang niya, mangutang muna kayo sa tindahan. So yun yung nag-mark. Mangutang muna kayo sa tindahan. So yun yung nag-mark sa mga taga-Taytay. So after that, syempre, humingi akong tulong sa mga national government agencies, with the help of our former president, with the senators. And then, they were very supportive. Kung sa Taytay, sabi niya, sa inyo ko na lang dadalhin lahat ng mga group. So, nakaikot ako sa Taytay kahit na sa family namin, very risky kasi kami may mga, syempre hindi naman namin alam kung gaano katindi yung COVID that time. And You were then, like, what's your position during that time? counselor. You're a counselor and Last you're term ko na. taking the responsibility of supposed to be. Dapat vice mayor ako that time Yeah. kasi wala yung mayor eh. Alright. Siyempre, hindi na sabi ni mayor nasa Amerika. Pero ako na lang, isip ko na lang sarili ko na ano ba yung pwede ko matulong sa mga kababayan ko. So parang na-take advantage mo yung opportunity to shine because lot of supporters from the government sa'yo pinadaan. Even the private sectors, Really? private companies Okay. talaga. So- Punta sila, bigay sila ng mga bigas. Kaya talaga pinopost ko talaga yan. Just So to be nakita sa transparent. social media din. Yes, Okay. yes. That's where they realize your importance. Yeah. Okay. And then, natawa pa nga ako kasi ultimo yung, alam ko that time, napapanood niyo yung FLM, si Francis Leo Marquez, di ba? Very, Yeah, okay. Ano rin So, yan eh, siya rin yung naging sikat nung pandemic sa YouTube, ganyan. Di ba yung mayabang challenge? yeah. So ko, patulan ko kaya itong mayabang challenge na to. So, nag-order ako ng mga bigas that time. Umiram ako sa dad ko ng nang ito ko, pero pera kasi baka mamaya dublihin na to, sayang din. So, bumili ako 1,000 na kaba ng bigas nun. Okay. Sabi ko, Francis Leo, ito, mayabang challenge. Meron ako binili, dublihin mo ba to? Ganyan.
So, nag-viral yun. Nag-trend, okay. Pinatawag niya ako dun sa Alright. office niya dun sa Eastwood. Tapos sabi niya, sino ba itong ano? Pinatawag ko, oh, ikaw pala yung konsehal ng Taytay, blah, blah, blah. I see. Tapos, sabi niya sa akin, mahal pala nung ano mo, magkano yung aabutin ng bigas ko. Sabi niya, gagawin ko na lang, dadagdagan ko na lang ng buhay na manok, kakalabasa. So, parang, yun ang para tulong sa mga tao. So, yun ang viral talaga yun. Kaya marami kami ng mga natulungan. Even Senator Manny Pacquiao, naging very close with him kasi yung uncle ko is part ng Team Pacquiao. Doon sa Okay. LA pa lang. Doon lumaki yung uncle ko. And then, close ko rin yung ibang mga attorneys, lawyers ni Senator Manny. I And then, see. that time, nagpadala naman si Jollibee, I think 6,000 frozen goods or frozen chicken joy. So, sa Taytay lang nagbagsak ng gano'n, kaya nagkagulo yung mga... Yeah, I mean, how come sa'yo dumaan? So, was that your initiative Yes. to do that? Okay. Kasi talaga nakalink siya to healthcare. But that leads me to the question na, aside from the healthcare, na support na ginawa mo sa Taytay, kasi I think naging famous ka rin because you implemented or initiated the Taytay Sports Complex, which is very famous now dito sa ating bayan ng Taytay. So, ang laking impact dito sa mamamayan eh. So, were there any challenges nung sinet up po tong Taytay Sports Complex? Isa sa naging inspiration ko dun sa Taytay Sports Complex, kasi graduate akong San Beda, and one of the boys ako sa San Beda, kasi first time magkaroon ng co-ed dito sa co-ed eh. At San Beda talaga, kilala talaga yung all boys. All talaga. boys, First yes. time mag-co-ed dito sa Taytay. So, kami yung first batch or pioneer batch ng mga high school dyan, I think 2006. Nag-start ako dyan. Ang ratio is, I think, 2:5. Parang ganun. 2 babae, 5 lalaki. So, Sure. parang one of the boys talaga ako. Really? Kaya talagang I can speak kung paano yung mga boy language. Kasi parang minsan nga ini-issue na nga sa akin ng kalawan ko, LGBT daw. Kasi minsan kasama ko puro girls, minsan mga boys naman. Ang Okay. hirap din pumirme kung saan, di ba? But anyway, going back dun sa kwento nung sa sports complex, na-inspire ako sa mga kabatch ko na basketball player. Kasi ang mga barkada ko, mga players ng San Beda, to think na before talaga sa pag-recess namin, pag-lunch namin, talagang pwede ko i-share talaga. First time ko i-share. Really? Okay. Dumating sa point talaga, nagkaroon ng cancer ang lola ko. So, lahat ng mga anak kailangan mag-share parents mo. Talagang, hindi naman kami zero, pero dumating din kami sa point na talagang hirap din kami. So, everyday ang baon ko is baloni. Baloni is parang longganisa na Okay. everyday baloni. So, una, na-enjoy ko pa yung baloni. Meron kaming mga group na mga barkada ko na yung mga may lunchbox, magkakasama kami. Share. Then, iba-ibang klaseng mga sawsawa na yung para lang maiba yung And then, yung mga barkada ko, mga athletes sa San Beda, meron silang libreng meal every recess or lunch. Coming from the school. From the school. Okay. Kasi pag ganun yung mga perks being As- parang mga athletes eh. So, iba, parang naawa sa akin, sama-sama, bigyan nila ako ng meal. So, kasama kong kumakain lagi, mga rice meal, yung mga malalaki, puro boys. Naawa lang ako dun sa sister ko kasi hindi siya mabarkada. Kaya yung kapatid ko pumayat ng ganun. Kasi nga hindi siya tumaba ako nung high school. Sabi, in-expect ko nga papayat ako nun kasi sawa na ako dun sa peanut butter tsaka baloney. Kasi sabi ko na sa mama, hindi na ba maiba yung ulam namin? Kasi lagi na lang ganun. Hindi, okay lang yan. Magtyaga lang kayo kasi yan, blessing yan. So ako naman, kinakain ko. At the same time, putong pa ako. Lumaki na yung tingin ko, lumaki na yung pitok ako that time kasi nga kain ko na kain mga barkada. With the boys, With of the boys. course. So, I'm very proud. Nung maka-graduate naman kami, so, naitawid ko yung pagiging high school ko, na-enjoy ko lahat yun, lahat sila naging barkada ko. Then, yun, mga naging PBA player na iba. Wow. Ayan, ngayon, naglalaro na sa MPBL. So, sabi ko, bakit sa Taytay, wala tayong magandang stadium? So, very timely naman, naging close tayo with a connection sa You know what? president. Most of your projects are somehow relevant to your personal experiences. Mhm. No? Parang may connect palagi. No? Kasi other politicians can just easily come up with a plan to have a complex, a sports complex, but it's not related to their experiences. But in your case, may story, may kwento, di ba? Coming from her experience as well. Di Pero ba? alam mo nga, Vibes, aside from sa pagiging public servant, kasi isa kami babae, meron matitiman ng maligaya. Pero tanong ko, paano nakatulong yung pagiging Christian, yung Christian values sa pagiging leader? Ano siya nakatulong?
Sa amin, sabi nga nila, lahat daw na nasa politiko talagang mga salbahe, mga masasamang tao. Diba? Pero for me, yung yung value ko for that, it's a test of faith. Kasi I don't think God will reward those people if you're doing the wrong thing. I think God will bless you more if nakikita niya pure yung heart mo on serving other Genuine. people. Yeah. And for me, sabi ko nga, kahit na anong batiko sa akin, kaya kong tumingin sa mata ng mga tao na yan. Kasi alam ko deep inside, with my family, together with my supporters, na talagang loyal supporters ever since, wala akong ginagawang masama sa bayan. And then, ayun nga, going back to the, alam ko hindi pa tayo tapos sa story ng Taytay Sports Complex. Okay. Alam mo, Gusto ko talaga sobrang ito. ang daming mga question dyan kasi isa sa legacy ko yan as a public servant kasi bago, every time akong mag-accept na isang position, gusto ko meron akong legacy na naiiwan. Hindi pa pwedeng kunin ko lang yung position dahil gusto ko lang ng power position. Gusto ko meron akong maiwan na first time in Taytay, ganyan pala yan. So talagang natag siya under your name. Yes. The Taytay Sports Complex. I was the one who authored or sponsored that resolution that Okay. requesting the Honorable President through Senator Bongo kasi very close to me. Wow. Okay. Ang history na, hindi pa president si PRRD doon. Not that time. I think nagka-campaign pa siya, ikot-ikot pa siya for federalism. Pumunta sila dito sa Taytay. Here. Mayor pa siya ng Davao. Wala ako nun eh. Sabi ko, di na ako attend dyan kasi sino ba yan? Sabi ko, so nagsa-start na yung program nila sa San Juan Gym. Okay. Sabi nila, ikaw lang wala dito. Lahat ng officials, nandito si Mayor, si Vice, ganyan. Sabi ko, hindi ko makilalain sila. Mayor ng Davao, ganyan. Tapos mamaya sabi niya, pumunta ka na dito, namungulit sila. Alam mo ba yung suot ko laid back na ikipag-lunch lang ako mga barkada ko, yung tipong pupunta na kami sa gimmick ng pagkatapos. Yeah. Ano lang ako, tapos sabi ko, dadaan ako. So naka-status all, madaan ako dun sa, it's your PRD, mayor pa siya nun. Tapos, pati na siya sa akin, malayo pa lang. Na-recognize ka niya. Hindi niya ako kilala. Okay. Alam mo naman, parang, siguro na napansin niya, sino kaya yung naglalakad na yun? Tapos Kakaiba. pupunta ko dun sa stage, tapos na siya mag-speech, sakto, pinamayan ko siya. And then sabi niya, Bong, bigay mo yung yung calling card natin sa kanya. Okay. Tapos ng Davao. Lagi naman silang, ang galing nilang post every time na may mga friends na makilala sa Davao. Talagang, they would host, they will do effort para makilala yung, hindi lang mga taga Davao, kahit mga taga. Okay. And then, very timely, the week after, meron kaming PCL or Philippine Counselors League doon sa Davao gaganapin, national yun. Parang connected na naman right Sakto after na naman. that. Sabi Yeah. ko, binigay yung calling card Okay. yung sekretary kasi kung Correct. Yeah. sabi ko, pag land ko ng Davao, sabi ko, buti hindi ako nagpalit ng bag. Andun pa rin yung calling card Calling na binigay cards. ko. So you were able to contact them. Sabi ko, try ko nga i-contact. Yes. Tinawagan ko. Sabi ko, ay sir, dito po kami delegates ng ng Taytay, Rizal. Kami binigay. Oh, sige, mapasundo namin kayo sa binigay. Na-recognize ka niya? Or... Mas makilala ko. Siyempre, he will recognize me kasi Yeah, nabitin that's ako what sa I want to Taytay, ask. Kasi baka maybe yung pagiging different mo from the crowd makes you stands out. So baka na-recall nila yun. Oo. Okay. Hindi talaga, nakita ko talaga yung ugali ng mga Duterte sa Senator. Very Okay. approachable talaga sila. Oh. Very down to earth talaga sila ng mga tao. Kaya nung pumunta kami Davao, as in, nag-service, sila Oh, nag-tour well sa accommodated. amin. Yes. I like it. And then, di nila malilimutan yung batch namin na yun. Kasi, kinur pa nila kami sa command center ng Davao. And then, that time din, si Duterte nun, nag-taxi lang talaga yun. Taxi yung Yes. gamit niya na sasakyan sa Davao. So, nung dumating na siya nun, natuwa ako sa command center nila doon. Kasi sobrang, parang pang US talaga yung Advance. style. Yeah. Very advanced. Alright. First time ko makakita ng mga ambulance, may mga incubator. Okay. As in, Oh, sobrang naka-AIDS. ganda ng mga equipment sila. Kaya ako kulit ko, binuksan ko lahat. Binubuksan ko kasi ang gulo-gulo ko Check mo siya. Ganyan. Tapos dumating na naman si Duterte noon, si Mayor noon. Sabi ko, sino yun? Sabi ko, Ikaw na naman. Ako na Ito na naman. nakita. Alika dito. Okay. Tinawag ako. Tapos yung mga counselor ng time din nag-discuss. Nakating siya sa akin, alika dito. Bong, sino to? Syempre, kilala natin sa ganyan. Mamili ka dyan. Papadala natin sa Taytay. Sabi ko gano'n. Oh. Hindi ko alam kung joke or hindi. Tahimik lang ako gano'n. Feeling ko papagalitan ako or what. Kasi nga ginulo ko yung mga equipment nila noon. Tapos,
may isang counselor lang na nag-joke na, kaso kapalit dito ka na sa Davao. Sabi ko, hindi na po, okay na po ako. Pero after nun, history na lahat. Dahil nagkaroon tayo ng connection with Duterte. And then, nung manalo sila, talagang talaga yung mga kabataan, talagang gusto si Mayor Digong. And then, yun nga, nag-craft ako ng resolution. Pumunta ako directly sa Davao. Nagkakasakali ako na ibigay yung resolution sa sports complex. Kasi, for me, personally, medyo doubtful din ako kasi before, ang sports complex na yan, yung lupa na yan, basurahan yan eh. Okay. Daming story ng sports complex, ha? Okay. Dump Coming site from your yan. personal Kasi experience. talagang Mahaba talaga. Alright. Mahaba po talaga. Actually, Dump sa site. naririnig ko kasi, parang Vice, parang it's not just about your advocacy for your sa city ng Taytay, but I think may personal charm siya na feeling ko yun yung nagko-connect with other supporters. Like what happened, your story right now. So, feeling ko kasi there's something with you na very genuine and raw. That's why people would love you and embrace whatever you want to propose or at least offer to them. So, having said that, kasi, you're a female, you're young, and I'm sure maraming mga politicians or mga opponents na medyo may pangit na gustong sabihin sa your comment or i-bash ka because of your age and of course your wit and your charm. How do you handle that? Una-una, being a female, being kababaihan at kababaihan, may pros and cons yung pagiging babae. Una-una, ang babae kasi, they would tag us as weak. Physically weak. Kasi compared to men, di ba, talagang syempre, mga powerful eh. Oo, di ba? Nila maskulado, ang mga women weak. Maraming mga pwedeng actions na mas in favor sa men. Being a public servant, politician. And ako naman, sabi ko, hindi ako papayag na kasi I think if destiny will call you to become a public servant or in governance, you'll do whatever it is, whatever it takes. Lalo na if your purpose is to serve people. My life verse would be Jeremiah 29:11, where I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Sabi ko nga sa buhay ko, hindi ko pinangarap maging doktor, pero ang laking twist nun sa buhay ko na sabi ni Lord, hindi lang pagiging doctor yung binigay ko sa'yo. Being a public servant, hindi lang ina ng isang bayan. Hindi lang makapaggamot, literal na mga may sakit. Kundi makatulong ka ng, hindi lang makapaggamot, literal na mga may sakit. Kundi makatulong ka more than dun sa problem ng mga kababayan. Dami natin mga kababayan dito, kinuha ko yung chance din na for more than 30 years, doon sila tumitira sa lupang Alenda. Pero because of yung effort natin talaga, ginawa natin yung pagkakataon, yung mga connections natin, napa-award na natin sila ng mga title, mga lupa. Talagang very fulfilling for me kasi, biruin mo, kunwari ikaw hindi ka naman, for 30 years doon ka nakatira, anytime pwedeng I-remove sa'yo. Oo, tanggalin yung bahay. Kasi hindi oo. naman nakaano sa yun. Correct. Pero mga pinaghirapan nila yung bahay nila i-build yun. Pero yung emotions sila, talagang na-capture ko talaga na grabe pala talaga pag yung nakatulong ka, iba yung feeling. Kaya mas nai-inspire akong makatulong palalo sa mga kabayan natin. Kaya yung ibang mga bashers or mga detractors, sabi ko nga parang sa dami ng pinagdaanan ko siya talaga, hindi ako para sagutin sila kasi mas lalo akong nag-push na magtrabaho, lalo kong pinapatunayan na hindi kayo ang makakapag-hinder sa pangarap natin sa Taytay na makatulong or makapag-serve. Hindi, syempre, ginagawa lang naman natin kung ano yung purpose natin na Trabaho. Yes, trabaho. Pero Vice, kasi yung Taytay kasi kilala bilang isang garments capital ng Pilipinas. So paano siya nakakasigurado tayo na patuloy siyang umunlad at ano yung mga hakbang na ginagawa mo? Being garment, sa Taytay kasi, sabi ko nga lagi, ang industry namin, hindi naman more on tourism. Ang tourism namin is our industry. Being the garment capital of the Philippines. Kasi Taytay, hindi naman kami, wala naman kami dagat. Tourist spots, wala naman kami mga bundok or whatsoever. Katulad ng Tanay, nature, ganyan. Pero nga, bakit nga, Vice, na pag sinabing Taytay, tela talaga yung una na iisip ng tao? Yes. Because? Sumikat talaga kami. Sabi ko nga yung type ng mga lola ko,
Okay. pioneer ng time na, well, hindi natin dalhin lahat ng yung garments dito. Bakit tayo pupunta doon? Sila dati pumunta dito kasi dito nagtatahi lahat ng mga yung RTW dito. And then, ayun nga, nag-boom yung garments that time. Kaso ang challenge namin these days is yung online. Yung online kasi, yung mga tao instead of going to, parang online na lang sila. Okay. So, parang napapurchase na lang nila through online. Yun So, yung namin. And then, yung mga kalaban na rin kami na, like, yung mga Chinese kasi, they would be the one na sila na rin magtatahi. So, kalaban yung mga neighbors dito. And syempre, mas mura na yung ordinary compared to yung kababayan namin talaga na Tela, Tela. So, add pa yun. So, yun yung ilan sa mga challenges namin. And then, 2022 came, nagkaroon ng issue sa amin with the illegal vendor. And then, I drafted a resolution, or I was the one na mag-initiate through kung PNBank, nakatawag lahat ng mga Changi vendors natin. Okay. Na exempt sila sa business taxes nila. Business permits nila. Kasi syempre, ang daming mga nalugi na. And syempre, nandun pa rin yung politics hindi naman sa yung politics. So, in my own capacity talaga, tuwing may mga election, ginagrab ko yung opportunity kasi hindi lang mga tigatay-tayo nagpapatahi ng mga election shirts Even yung mga nasa national punta dito. Kaya last election 2022, nagkalat yung mga nagtatahi dito ng color red, color pink, color green. Kasi dito lahat ginagawa yung mga election shirts ng BPM. So, I'm very proud na gawang taytay nila. Kaya we wanted to extend our industry hindi lang sa pagiging garments capital. So, yun din yung isa sa vision ko na magkaroon ng maraming training center. Kasi nakita natin sa Thailand, ang daming mga, di ba, fashion. correct. Na nakalink doon sa iyo. Actually, that's my next question to you, Vice. Kasi parang ang dami mo nang na-implement na projects here in Taytay. Of course, coming from the medical field to a sports complex, now to a garments. What's next for you? Because I'm sure ang dami mo bang plans for the Taytay area. What's next for me? Yung challenge ko talaga dito is yung mawala talaga yung corruption. Yung trapo ng mga politicians. Yun yung isa sa mahirap na tanggalin being part of the government. Kasi, una, tinry ko na to Etong fiesta lang namin. Wow, recently lang talaga. Ako Okay. lang nag-iisa mo ng tarpaulin. Until na makita mo yung lansangan sa Taytay. Lahat na ng mga kalaban namin, lahat ng mga partido dito, yung tarpaulin pa rin. Pero ako sabi ko, I'm really trying my best na scale talaga lahat ng mga efforts. Para pakita mo Taytay, hindi na labanan ko ng mga tarpaulin mo. Labanan ko kung ano yung mga nagawa mo. Pero yung ambag mo sa dating Taytay. pinangarap na magkaroon ka din, di ba, ng gano'n? Yeah, pero syempre, Naging it will kabaliktaran na. change. Yes. Kasi nakita ko yung Oo. kung mag-flow lang tayo or sabay tayo sa Agos kung dati, ano pang silbi natin kung Tama. bakit tayo nandito? We're here for change, lalo na for the new generation. We're the new breed of leaders na talaga. So parang hindi ka nauubusan ng mga atake na that will make people realize that it's not just about the power, the money. People will love you because of your genuine intention to them. At saka it's not about kung anong meron kang, kung may tarpaulin ka. Di ba? So what happened with that? Can you tell us more about it? So wala kang Wala kang tarpaulins. Nung last fiesta, lahat ng mga leaders ko, mga supporters ko, guys, talo na tayo sa tarpaulins. Okay lang yan, hindi naman poste ang boboto sa atin. Alam But mo, the hindi question mo ba ako, kaya napansin boto? Kasi nila ba? Did they notice that? They noticed. Oh, yeah. that's And it. then, I tried to hire LED, yung truck. So, yun yung ginawa ko. Umikot na lang siya sa Taytay para hindi kalat, di ba? At the same time, yun yung chance ko para makabati ng Oo. And then, ayun, maraming naka-appreciate kasi nga naman, hindi pa naman election, nagkalat na yung mga tarpaulin. Which is, yun din isa sa mga, actually, maliit lang na issue yun Pero, yun nga yung corruption sa Taytay. Kaya nga ako rin yung author ng Freedom of Information Ordinance dito sa Taytay na maging transparent yung mga programs dito sa Taytay sa mga kababayan po natin. But unfortunately, syempre, it would depend on the implementation of the leader or on the admin, lalo na sa local chief executive, that he won't let us know the programs or the documents, then I is see. hindering it. So,
for me, at least ako, in my own capacity, being part of the legislative sa Sangguniang Bayan, Tama. nagawa ko yung part ko. It's upon the implementation na lang ng local chief executive. But still, naniniwala pa rin ako, may hope pa rin ako na someday mababago pa rin talaga yung sindikato dito sa Taytay. Alright. Alam mo yun? Yun lang yung kinaiinis ko talaga kasi gusto natin, lagi natin sinasabi, pagbabago. Pero pag naupo na, ganun pa din. That's That's the main reason ngayon I accepted the challenge na maging independent lang na vice mayor para for the first time in history, kahit na anong, alam mo, kahit na anong partido, kahit na anong kulay, welcome kayo sa akin. Kasi ayaw ko na mag-away-away lagi pag election, siraan dito, siraan doon. Para as vice mayor, tayo yung check and balance sa loob ng Sangguniang Ang Bayan. ganda na, no? Like, you're an independent. Talagang you're open to everyone. Actually, napaka-successful mo, Vice, as a leader, having, hearing your stories earlier. And, syempre, recently, I noticed na talaga yung mga projects mo with Taytay talaga nag-materialize and your intention to them. Also, I heard that you are like a multi-awarded public servant. And I just realized na talagang karapat-dapat para doon sa posisyon na gano'n. Kasi sa sobrang dami naming narinig na real and genuine stories about it. Now, having said that, saan ka humuhugot ng inspiration? Kasi it's not easy to be a genuine public servant. How do you do that? And how do you manage that? Actually, hindi ko pa nga, yung mga awards na yun, wala naman yan, parang bonus lang naman yan. Aha. Ang atin lang kasi, gusto lang natin gawin kung ano yung trabaho natin, being a public servant. Gawin lang natin. And the Lord will reward you through people. And alam naman natin na yung service natin sa mga kababayan natin, if you're genuine with that, if you're with a clear intention, pure heart, the Lord will grant kung ano yung gusto ng heart mo eventually. And naniniwala ako na, syempre, sa Bible din naman na we should respect kung sino yung in authority. And of course, if yung wisdom naman na binigay sa atin, if nakikita natin may mali, we should stay away from it. So, But who's your inspiration on that? Kasi it's not gonna be like a pop-up activity. Meron ba? Meron bang inspiration? Oo. Meron Para bang malaman ng nagpapakilig kay public, oo, Vice? para- O meron bang something like Kasi that? baka mamaya may mga gustong malaman ng iyong Oo, kasi love life. you're so empowering. You are available to the people. You are exposed. And you are so parang relatable to other people as well. Is there anyone that inspires you right now? yung nag-inspire sa akin, although, sa ngayon, wala. Kung if there's a special someone that mag-inspire sa akin, wala eh. For me, family ko. And of course, yung mga tao talaga na naniniwala sa akin since day one. Kasi alam mo Yun naman, talaga Marquis, yung ang family. ganda ni Vice Mayor at Sige, sobrang walang genuine oo. heart. Ang dami nag-admire. So, ang dami nagtatanong na viewers At baka natin marami talaga na kinakaabang talaga. nag-aabang ko talagang Na nahihiya lang. ikaw ba currently in love or single as of now? Single. Oh, kaya naman Uy, katulad nyo rin, naloko rin naman tayo. Pero bang episode na yun? ano na yun? Pero okay lang. Parang I'm I think- happy now and I'm okay na ako na serving people. Yun muna yung first love ko. Alam mo, as I think sobrang kulang ang show natin to discuss yung lahat ng mga great activities ni Vice. So parang I would love to have second episode to Gusto ko you yun. know, alam mo yung nakakatuwa kasi Pero talaga no. Vice, alam mo si Vice Mayor ay isang talagang patunay lang na tunay na leader na talaga namang magiging inspirasyon sa lahat ng mga tumatakbo or politician na alam mo yung very humble eh. Kumbaga parang kung titingnan mo si Vice talagang very simple. Nag-enjoy lang siya. Nag-e-enjoy. That's all I can Tsaka check right ang maganda now. kasi doon, very natural. Vice, maraming salamat sa pagbibigay ng inspirasyon. Talaga namang tunay kang leader. Baka meron siyang message to our people of Taytay. This is your moment to say something to those who trusted you, those who believe in you, and those who keep on supporting you. This is your moment to message them. So, sa lahat po ng mga kababayan kong Taytayan nyo, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta po sa akin at sa pagmamahal. Basta may pandemic man po o wala, lagi nyo pong tatandaan na nandito po tayo para tumulong sa mga kababayan natin Taytayan nyo. At lagi nyo pong tatandaan na mahal po kayong lahat. Yeah. Hello there mga Career Talk. I hope nagustuhan niyo yung episode. Actually, bitin ako today
because so many great things to hear about Vice Mayor Pia Cabral. I hope you guys enjoyed our episode today at sana lang yung tandaan, This is The Real Talk. wherever real tells the story.